Viking. Uwi nga ako. Uy, traffic. Hindi na natin natuloy yun eh. What is up mga tol? Welcome back dito sa channel na kung saan pinag-uusapan natin is all about life, rides, and reviews. Viking. Hi guys! Welcome to the vlog. And for today's video, ride vlog na naman tayo. Total, gumaganda na yung panahon eh. Yan o. Pero yun nga, ito papunta tayo ngayon ng Manila. Dadaan muna ako ng Santa Mesa tapos pupunta ng Quiapo, Recto para bumili ng mga materyales sa printing. Dadaanan ko muna si Joren dyan sa SM Fairview or dun sa Robinson, dun kami magkikita. Time check 11:45 nung makalis tayo nung bahay. 11:30 yung usapan namin ni Joren na magkikita kami dun sa Robinson's Teletech. Kaso lang late na ata tayo. 11:45. Late na tayo ng 15 minutes kaya bilis-bilisan ko na. Ayun, kita ko na siya. Naka-nutshell na green. Pre! Ano, late ka? Nakarating ko lang din. Yeah, boy. Wala tayong late. Saan ride natin ngayon? Sa ano ngayon? Sa Quiapo. Kaya po muna, sige. Hindi, yung gagawin nating materyales para dun sa Sir George. Sige. Yun. Pero ano muna tayo, Santa Mesa. Gabe. Ay! Daan muna pala tayo dito sa Fortuna sa Sabarte. Walang pagkain yung mga pusa ko, ipapa-speedy ko. O sige, speedy. So ito, ride out na kami. Pero dadaan muna kami ng pet shop kasi walang pagkain yung mga pusa ko eh. Tapos dediretso na rin kami papuntang Santa Mesa. Pero bago natin simulan tong ride vlog na to, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe dito sa channel bilang suporta na rin sa papalaking channel na to. Tsaka i-check mo na rin tong giveaway natin, bagong giveaway natin. Ito yung Gaseron 800 Lumens na ipapag-giveaway natin kapag nagkaroon na tayo ng 500 subscribers dito sa channel. Gumawa rin ako ng reviews on how this bike light performs, and if interesado kong malaman yung performance ng bike light nito, ilalagay ko na lang yung link ng video sa description box ng video na to. For the mechanics on how you can join this giveaway will be flashed at the end of this video. Ito na yung bagong giveaway natin, oh. Itong Gaseron 800 Lumens. Check nyo na lang din yung ginawa nating unboxing tsaka reviews dito para if ever na manalo kayo or kung gusto nyo magkaroon ng idea kung anong performance na itong headlight na to, check nyo yung video na yun, panoorin nyo. Sobrang gandang ilaw yan, mas malakas pa sa motor. Yung ilaw mo, kitang kita ka talaga sa kalsada. Good boy. Bili lang nga boy ah. Pwede te. May ano kayo? Ano yun? Smart Heart. 6 na lang. 6 na lang te. Takboy na lang natin. Mabilis lang naman eh no. 6 na kilo lang naman pala eh. Tagtatlo tayo. Oo. So ito, pabalik muna kami dun sa bahay. Ipapa-deliver sana namin through Mr. Speedy or Lalamove tong pagkain ng mga pusa. Kaso lang, nabuwing ako. Wala akong suot na shades. Yun nga, wala nga akong load na pang book dun sa Lalamove or sa Mr. Speedy. Kaya kami na lang magdadala. Mabilis lang naman to. 3 kilometers lang naman. Ma, ito na oh. Kami na nag-deliver. Ito okay na yung dineliver nating pagkain ng mga pusa. Diretso na kagad tayo dun sa Santa Mesa. Santa Mesa muna tayo no.
Time check 12:30. Balik kami dito sa SM Fairview. Kakaliwa na tayo dito pa Mindanao Ave. Tapos labas natin Regalado, North Fairview, tapos dire-diretso na lang ulit papuntang Commonwealth, labas Circle. Usually dito naman tayo dumadaan tuwing magra-ride vlog tayo kasi taga Fairview tayo or malapit tayo sa Fairview, kaya yan talaga yung main road natin kapag nagba-vlog. Itong kasama pala natin si Joren, tropa ko yan, kababata ko. Siya yung nag-recruit sa amin or yung nagsali sa amin sa food delivery app, which is yung Lala Food nga. Kung makikita nyo yung insulated bag niya, Lala Food, yan yung food delivery app kung saan kami nagde-deliver ng pagkain. Syempre, delivery app yan. Pero pwede kayo magpasabay ng kung anong gusto nyong bilhin, tapos papadyakin namin papunta sa inyo. Actually, dapat tong ride na to, magde-deliver kami ng mga ATM ng isang call center. Kaso lang, medyo pagod na yata yung kausap namin, natulugang kami. Kaya hindi namin ma-pick up yung ide-deliver namin. Kaya siguro bukas na lang. I-vlog ko pa rin naman yun kasi papunta kaming Mandaluyong nun. Or mag-NCR loop kami kasi iba-ibang bahay yung pupuntahan namin. Kaya maglilipot na rin kami sa NCR nun. Kaya abangan nyo na lang yun. Jor! Jor! Sa ride na to dapat magyayaya ako nang pwede pang isama or yung mga gustong kumita na nagbibisikleta dun sa amin na mga tropa. Kaso lang, si Joren una kong naisipang yayain kasi yan yung tipong nagbibisikleta na hindi umaayaw sa kahit anong ride Isang yaya mo lang, oo na kagad yung sagot. Tsaka inisip ko, karamihan sa amin walang helmet. Minsan may inspection dito sa QC, baka mamaya magka-aberya. Yung bike pala na gamit niya, kung mapapansin nyo, single speed lang yan, wala kasi siyang shifters. Siguro kapag medyo nakaluwag tayo, pwede nating sponsoran nito. Ipapamana ko na lang sa kanya tong shifters ko tsaka tong brake set ko siguro. Bala ko na rin mag-upgrade ng Jore siguro sa Pasko or kapag may pera na talaga, kapag kaya na. Total, maganda pa naman condition nito, hindi pa kapalit-palit yung condition niya. Talagang palag-palag pa, maganda pa yung kapit, maganda pa yung responsiveness niya. Kaya kaysa masayang ibenta. Pwedeng ibenta, kaso lang ayoko nagbebenta ng ganito hanggat may kakilala ako nangangailangan, bibigay ko na lang. Para makita ko na rin yung gamit na nanggaling sa akin, ginagamit din ng kaibigan ko or nung kakilala ko. Diba ang lakas niya? Wala pang shifters yan, naiiwan pa tayo. Naka single speed lang yan. Sa tingin ko yung gamit niyang sprocket, nandun siya sa 18 feet na sprocket niya. Yung tamang tama lang na makakaahon ka tsaka makakapag flat roads ka. Pero limited lang yung speed niya sa flat roads Minsan maiiwan mo rin talaga siya. Lalong lalo na kapag maluwag yung daanan. Tsaka maganda, katulad nito espalto. Stop-over muna kami dito sa Iten. Anong oras na? 1:30? 1:18? 1:18. Maaga pa pala. Bibili lang kami ng face shield kasi nakalimutan kong kumuha ng face shield sa bahay.
Baka hindi tayo papasukin dun sa pupuntahan natin kapag wala tayong face shield. Dito magkano sa face shield nyo? Isa nga po. Anong candy? Ito na? Isa lang. May mineral ka tita? Magkano po? Ito na yung face shield natin. Ito po yung sa tubig. So ito, dire-diretso na lang tayo dito sa Commonwealth. Tapos labas tayo ng Quezon City Circle. Tapos kanan tayo ng Quezon Ave hanggang sa makarating natin yung sanctuary. Tapos kaliwa tayo doon papuntang Santa Mesa. May bilihan kasi ako doon ng local brand na ink eh. Gawang Pilipinas, gawang Pilipino. Yun yung susubukan ko. Kahit naka single speed lang siya or kahit wala siyang gamit na shifters, tingnan nyo, sumasabay sa atin, naiiwan pa tayo. Sobrang mamaw talaga ng mga legs niyan eh, tsaka ng binti niyan. Sa Commonwealth. Tapos sa bandang unahan, Luzon. Tapos Tandang Sora na. Mabilis lang naman to. Nakalagpas na tayo ng konti. Tapos nandito na tayo sa paborito nating bike lane. Bike lane tayo, Jor. Mamaya. Dito sa bandang Commonwealth, dito pa lang yung nagsisimula yung bike lane dito. Dito sa parte ng QC. Mapapansin mo sa kahabaan ng Commonwealth, ito lang talaga yung bike lane. Magpas na nga tayo eh. Dito yung entrance yan eh. So sobrang lawak ng kalsada dito sa QC or sa Commonwealth. Dito pa lang magsisimula yung bike lane. Sana kahit pa paano magkaroon rin ng bike lane dun sa parte ng Tandang Sora, ng North Luzon, ng Fairview. Kasi dun wala talagang bike lane eh. Kung mapapansin natin, madadaan kayo dito sa parte ng QC na to. Yung bike lane nandun pa sa may circle. Tingnan. Hindi ko nakadaan ng bike lane ha. Dito tayo sa bike lane, kanan. Medyo nakakalito rin kasing entrance na itong bike lane na to eh. Kasi tago. Magsisimula to dun sa paglagpas mo dun sa waiting shed ng New Era. Kaya hindi mo mapapansin yung maliit na iskinita dun. Papasok na yun ng bike lane. Mapapansin nyo, wala pa rin bike lane dito. Talagang solid lane pa rin para sa mga motorista or para sa mga sasakyan, sa mga PUJs, sa mga public transport, tsaka sa mga public area. Dito pa lang magsisimula yung bike lane yan, dito sa may Quezon City Circle. Yan o. Sa bungad na ito, paglabas natin dito ng QC, yan. At dito pala magsisimula yung bike lane ng Quezon City sa parte ng Commonwealth. Actually hindi na Commonwealth to eh, kasi circle na.
kanan na tayo dito, pa Quezon Hub. Tapos dire-diretso na lang tayo dyan hanggang makita natin yung sanctuary. Kakaliwa tayo doon papuntang Santa Mesa. Kapag sobrang tagal na nakasuot sa itong helmet na to, ang init. Kaya kapag stoplight yan, 20 seconds pa lang naman yung natitirang red light niya bago mag-go. Inuhubad ko muna, pinagpapahinga ko muna yung buhok ko. Yung kabilang lane, hindi na wala ng oras yun. Diba kaya sila nag-go? Alam ko nga rin go na eh. Diba kaya nga nagsuot ako ng helmet eh. Shoutout sa mga tropa pips natin dyan, no? Baka matuloy na yung DRT natin. Baka mabigyang kulay na yung Pampanga natin. Tuloy na natin yung Arayat. Kailan sarap. Pwede na yan. Sakto, malamig, masarap mag-drive. Uboy, di na natin natuloy yun eh. Hanggang ano lang ata tayo dun eh. Arco. Hindi pa nga Arayat. Di pa nga. Wala pang Arco yun. Mawag na tayo ng Arco? Hindi. Alam ko nga terminal eh. Hanggang terminal tag tayo dun eh. Wala, uy. Nakastop gago. Hirap pag nagbablog ka tapos nagbabisikleta ka rin eh, no? Sa kanan natin, Fisher Mall na. Yan. Mga ilang padjak na lang. Doon na tayo liliko dito sa gawing kanan natin, ay kaliwa, papuntang Santa Mesa. Uy, traffic. May ginagawa ata. Ay, nasagasaan. Ano yung nasa kaliwa natin, yung kulay yellow. Yan yung sanctuary. St. Peter tawag ko dyan. Kasi malaki pa sa St. Peter yan. Nakakakit ako sa taas niyan. Tapos puro kabaong yung nasa taas niya. Naka-elevator pa kami noon. Nagkamali kami. Nakakatakot nga eh. May sinamahan akong tropa na na may paglalamayan sila. Mahal yun, boy. Mga mayayaman yun nagpapalibing dyan eh. Yung may mga ginto yung mga kabaho. Dito sa unahan natin, kakaliwa na tayo dyan. Mahirap yata tayong kumaliwa dito eh, kasi nandito yung bike lane sa kanan. Kaya siguro akayin na lang yung bisikleta para maglakad, para makatawid tayo dito sa kaliwa. Salamat, Chick. Pag nakita nyo yung sanctuary na yon, yung color yellow na building na yon, pwede na kayong kumaliwa kung papunta kayo ng Puresa, Santa Mesa. Yan. Dito yung daanan nun. Kung galing kayong Q-up. So ito sa kanan nito, ang pupuntahan natin, bungad lang. Dito na yung bilihan ng mga ink, textile ink. Local brand lang to, Tulco. Tabi siya ng, ayan. Sana open kasi holiday ngayon. Toolstar vinyl ink. Kita? Anong kulay? White po. CK? White. Saan niyo po siya i-print? Sa payong po. Wala kami. Wala pang kahit anong vinyl ink.
Yun lang ang pwede, no? Nylon meron po kayo. Kasi pag ganito, hindi naman kumakapit po yun. Kailan po kayo mag-available? Wala na po. Sige. Thank you po. Halat gagi. Wala na silang bentang ganun. So yun, wala na daw bentang vinyl ink si tool ko. Kaya dediretso na lang kami dito sa may Quiapo or sa may Recto. Marami din kasing bentahan dyan ng mga textile inks eh. Kasi basta-bastang ink yung pwede nating ilagay dun sa payong. Kasi magkakaibang tela yun. Kapag pinilit natin yung pang cotton, nilagay natin sa pang payong, mababakbak yun, hindi tatagal yung pintura nun. Kaya hindi natin pwedeng i-sacrifice yung quality over the price nun. Pero dun sa Ojun naman siguro meron dun. Kung wala pa rin sa Divisoria, magkakalapit lang naman yung mga tindahan. Kaya mabilis lang natin mapupuntahan. Total papunta rin naman kami dun kasi bibili din ako ng DTP tsaka ng ano pa ba bibiling ko? DTP, damit, tsaka kung ano-ano pa, kung ano makita ako bibili na natin. 2:45 nandito na kami sa Santa Mesa. Tapat lang naman ito yung tool ko, yung binilan natin na local brand na mga textile ink sa pagsisilk screen or sa pagtatatak ng damit. Tapos diretso tayo dito pa Ojun, pa Recto. Sa kaliwa dito, Papuresa na to eh. Yan o, papuntang PUP. Yan. Diretsoin nyo yung kalsadang yan, pa PUP na yan. Kapag may ahon na ganun, tapos nasa flat roads kayo, biglayin nyo lang, bilisan nyo, tapos pagpag lang ng pagpag ng pagpadjak, hindi nyo makamalayan, nandun na kayo sa tuktok ng inahon nyo. 走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追いつけ Medyo. Nakaramdam ka na rin. Pero ang sarap ng araw ngayon, no? Oo, gagi. Buti Hindi nga, siya hindi. mainit na ano, Buti hindi na nga masyadong ano. may lamig eh, dahil sa hangin. Tara. Ito, nasa Ligarda Station na tayo. Tapos dito sa kanan natin, dito, yan. Papuntang NG yan, may daanan papuntang NG. Tapos pag kumanan tayo dyan, dire-diretso na lang yan, recto na kasi yan eh. Yan sa bungad dito, tatanaw na dito yung Isitan. Tapos pag kumaliwa tayo dyan, papuntang Quiapo Church, dyan na yung hilera ng mga bike shop. Tapos sa kanan natin, pabalik ng Espanya. Tapos dire-diretso na lang to papuntang Divisoria. Sa bungad dito, may makikita kayo dyan na station, MRT, LRT station. Kung papunta kayo yung Doroteo Jose, or yung Doroteo Jose nandito, tapos yung Recto station nandito. Intersection yan ng dalawa, yung MRT tsaka LRT station. Tapos yung mall na yan, hindi lang yan basta station ng mga tren. Kasi itong mall na to, dyan kayo makakabili ng mga printing supplies, yung mga gagamitin nyo
na materyales sa pag-imprenta. Yan o. Pero dediretso muna siguro tayo doon papuntang Divisoria. Para pagbalik natin, mabilis na lang. Pupunta pa rin naman tayo dyan sa Ojon mamaya. Pero unahin ko na lang doon sa may JJ Virgo, tsaka sa may Printworks. Pilihan nyo ng mga textile ink. Tuturo ko na lang din sa inyo para in case na gusto nyo mag-practice mag-silk screen, alam nyo na kaagad yung mga supplier ng mga textile ink. Una yun, yung tool ko kanina sa may Santa Mesa. Tapos yung pangalawa, itong susunod na pupuntahan natin, Kinwert naman to. International ink naman tong brand na to, yung Kinwert. Tapos yung pinakahuli, yung JJ Virgo. Ayun, local brand pa rin naman yun. Mas mura yun kaysa sa tool ko. Pero mas trusted brand, sabi daw, yung tool ko kaysa sa JJ Virgo. Pero mas matagal yata sa industriya ng printing si JJ Virgo compared sa tool ko. Hindi ko lang sure ha. Tapos meron pang isa, yung pang-apat. Yung dadaanan na natin yan sa may Ojon. Ang pangalan naman nun is Spritbiz. Pero hindi siya yung pinaka direct manufacturer na ICC coating. Yun, isang textile ink din yun. Tapos internationally made din yung textile ink na yun. Tapos dito sa gawing kaliwa, dito na yun eh. Alam ko kapag may nakita kayong ilog, nandyan yung shop ng Kinwert, or mas kilala yun sa pangalan na Printworks. May tulay dito eh, tapos ilog. Ayun, lumagpas nga tayo. Bago dito, dyan sa may tulay, sa ilog, nandito pala siya. Ayan o, Printworks. Ayan, dyan tapat tayo, sumobra lang. Dito. Dito may vinyl ink ka? May vinyl ink ka? Magkano ano? Puti tapos 500 lang. Hindi, white tita. Opo. Yung 500 tita, may 500 po ba yun? Dalawang maliit. Yan. May retarder ka nun tita? Yung, opo. Tapos hindi ko na alam bibilin ko ano, yung magkano yung spatula tita? Ay na boy, success. Kahit di ka marunong mag-print dyan, tuturuan ka nila. Bakit? May ano sila? May tutorial. May tutorial dyan every Sabado Linggo. So okay na tayo kay Sir George. Sir George, baka naman dagdagan mo. Bumili na tayo ng vinyl ink. Dapat local brand yung bibilin ko eh, kaso lang puro sarado yung mga stores. Tsaka dun sa tool ko wala daw silang available na vinyl ink, kaya dito na lang tayo sa Kinwert, sa Printworks. Okay din naman to, mas madaling gamitin, mas user friendly, mas iwas bara, tsaka iwas hassle sa paghagod. Hindi ka naman problema kapag natutuyuan ka, kasi mabilis nga masolusyonan yung mga ganun kapag gantong brand. So yun, diretso na tayo sa Ojon para bumili ng iba pang materyales. So tapos na tayo sa Printworks dito sa may Recto, kahabaan ng Recto. Malapit lang siya sa may Tutuban Mall dito sa Divisoria. Kung magagawi kayo dito, yun yung landmark niya, yung Tutuban. Tsaka yung ilog na may tulay na color yellow, bago sila doon sila nakapwesto. Masarap talaga bumili dun sa store na yun, sa Printworks dito sa may Recto, kasi sobrang friendly ng mga sales agent nila eh, yung mga nagbebenta. Kahit anong itanong mo sa kanila about silk screen, sasagutin kanila. Kaya kung beginner ka lang, magandang bumili dyan. So eto, papunta tayo ngayon ng Ojon. Ito yung dinaanan natin kanina bago tayo pumunta dun sa Printworks. Ito yung terminal mall ng mga printing. May sakayan dito papuntang LRT tsaka MRT. Nga pre. So nandito
Nandito nga tayo. Nandito na tayo sa loob ng Ojun. Bibili lang ako dito ng DTP. Yun yung gagamitin kong pang digital printing sa damit. Gagamit tayo ng heat press doon. 100. Magkano na DTP? 27? 20 peraso. Tapos magkano po yung ganto, tita? Magkano po? 1. Anong sukat po nun? 16 by 16? Ay, yung pang E3 po. 200, yun na lang. Isa din po. Ate, may kitwil nga. Okay na, tita? So ito, okay na tayo dito sa Ojun. Kung kailangan nyo ng mga materyales na pang printing, dito kayo pumunta. Pwede bang sa'yo muna to? Wala na akong paglalagyan eh. Ganda. Ayan. Kaya gusto ko itang isama eh, may lalagyan ko eh. Arat. Saan pre? Ano yung nakita mo lang, alam mo? Ikaw lang umorder pre. Ano gusto mo? Sa kanan. So yun, nandito kami ngayon sa Jollibee. Nauwi yung mga inasal namin sa Jollibee kasi bawal mag-take out, bawal mag-dine in sa mga inasal. Kaya dito kami nauwi. Tapos sarado na rin pala yung malaking Jollibee sa tapat ng UST. Siguro maraming nalungkot na estudyante sa pagsasara ng store na yun kasi sobrang memorable ng store na yun sa kanila kasi nung nag-aaral pa ako, hindi ako nag-aaral sa UST pero usually tumatambay ako dyan sa Jollibee na yan kasi hinihintay ko yung misis ko nun before nag-aaral pa siya sa NU. Bale, hinihintay ko yung klase niya na matapos, dun kami nag-aantayan para susunduin ko siya. Memorable din sa akin yung Jollibee na yun kaya nakakagulat na wala na yung Jollibee na yun. So yun nga, sa araw na to mission accomplished naman na tayo. Nabili na natin yung mga kailangan natin bilhin dun sa mga materials natin gagawin dun sa in-order sa ating payong, eco bag, damit at iba pa. Abangan nyo na lang yung mga susunod nating ride. Itong nagbabike lang naman kami around the city kasi ensayo na rin eh. Pinaghahanda namin ni Joren ng yung ano, yung Tagaytay Na ba? Grabe naman Tagaytay agad. Pero babansihan muna namin yung Arayat kasi yun yung napag-usapan eh. Tsaka napag-usapan na rin namin yung Pangasinan. Gusto ni Idol Pulong eh, ni Engineer Pulong. Tol, ano, seryoso ko ba doon? Gusto niya doon eh, baka mamaya matuloy yan kasi kami, may bahay kami sa Tarlac, tapos sila Nix. Tsaka yung asawa ko may bahay sa Pangasinan. Bali yung first day, pwede namin tirahin hanggang Tarlac. Tapos yung second day, pwede kaming tumira ng kahit anong beach na pwede namin gustong puntahan dun sa Pangasinan. Eh, sobrang daming beach nun, makakapili ka. Pwede pa nga kami magbulinaw, pagudpod, Lingayen, kung anong trip nyo. Kung anong trip namin, kung saan maganda, kung saan kami abutan ng araw. Hanggat pwedeng magbisikleta, pwede. Tapos sa gabing yun, pwede naman siguro kami dun sa bahay nila Neds or sa bahay nila Nix kasi mamimili na lang kami kung saan mas malapit at kung saan available. Labang checkpoint sa pagkakapon. Meron din naman, kaso lang hindi na ganun kahigpit, sabi sa akin nung kapatid ni Nix. Pero siguro ano pa rin naman ngayon, hindi pa rin naman tapos yung COVID season. Kaya siguro baka short ride, baka Pampanga lang muna. Abangan nyo yun kasi baka mabigla na lang tayo, biglaan lang din naman kami nagsasit. So yun, hanggang dito lang, mahabang vlog na naman to kasi ride vlog. Ang hirap din kasi talaga mag-vlog ng papaiklin mo.
yung kwento ng padjak mo. Kasi sa sobrang dami mo nadadaanan, gusto mong ikwento lahat, gusto mong kuhanan lahat ng clip. Kaya yun yung nangyayari sa akin. Kaya kahit anong edit na pampaikli yung gawin ko, humahaba yung video. Kaya hanggang dito na lang tong vlog na to. Hanggang sa mga susunod na video, huwag mo na rin kalimutan mag-like, comment, and subscribe dito. At hanggat maaari, kung pwede naman, i-share mo na rin tong video na to para mas marami pang makanood na itong video. Bilang suporta na rin dito sa lumalaking channel na to. So yun lang. Peace out and all glory to the one true King. For you to join this giveaway, all you have to do is to make sure that you're subscribed on this channel at i-comment mo lang yung pangalan mo at yung salitang 500. Yung spelling ng 500 at yung sample entry ay nakalagay na sa description box.